kindled, and the fire of the Lord burned among them, and consumed them that were in the uttermost parts of the camp. And he called the name of the place Taberah, because the fire of the Lord burnt among them. We remember the fish which we did eat in Egypt freely, the cucumbers, the melons, and the leeks, and the onions, and the garlic. And the manna was as coriander seed, and the color thereof as the color of bdellium. And when the dew fell upon the camp in the night, the manna fell upon it. And Moses said unto the Lord, Wherefore hast thou afflicted thy servant? And wherefore have I not found favor in thy sight, and thou layest the burden of all these people upon me? Whence should I have flesh to give unto all the people? For they wept unto me, saying, Give us flesh that we may eat. And if thou dealt thus with me, kill me, I pray thee, out of the hand, if I have found favor in thy sight, and let me not see my wretchedness. Lord, salamat kayo ning kabuntagon nimong gihatag kanamo. Salamat kay Lord sa imong faithfulness gikan atong Lunes hangtod karong adlaw. Salamat sa Lord nga makapaminaw ng simpleng pulong. Salamat kay Lord for the past 2 months. Wa minimo pasagdi, wa minimo biyae. Although na mga challenges nga maabot sa mong kinabuhi, pero salamat Lord nga naa ka, Ginoo ka, nga among masaligan, Ginoo ka nga among maduulan. Salamat sa mga tawhan nimo naa karon, nihatag silang oras, silang panahon. I pray gamito nimo ni mensahe karon. I don't know what they're facing right now. Wa ko kabalo kung unsa ang ilang naa sa ilang sa ilahang kasing-kasing karon, unsa ka bugaton ang naa silang kasing-kasing karon. I pray nga mahimo ning encouragement sa matag usa sa moa, kay dili man mi pwede nga isip nimong katawhan amo ni siyang laktawan, imo mo gyud ming paagion aning mga challenges sa mong kinabuhi. Salamat kay nga night truth sa imong pulong karon. Busa gamita ko, Holy Spirit, I pray sa pag-challenge nimo karong kabuntagon, kung naa may mga lama sa sala, hugasi ko sa mga biling dugo, because worthy Lord, mga tubang di kanimo, kung naa may kalihukan sa mong kaaway, sa ngalan ni Jesus Kristo sa mining dugo, ako silang gibadlong, di sila pwede magsamok-samok diri. Is worthy Lord, ng matubang di kanimo. Salamat kayo, dalaygon kay ka Lord, ibalik na matulog maya, proteksyon ni ang kurente, proteksyon ni ang internet, proteksyon ni ang palibot, ang mga panimalay nga gipangbiyaan sa mga members Lord, ayaw sila kalimti, proteksyon ni sa Lord. Salamat kayo, focus me sa pagpaminaw diya sa imong pulong. Dalaygon kay ka sa panahon ni Jesus. Amen. Lingkod, dealing with the demands of life. Dealing with the demands of life. Pag-atubang sa mga panginahanglan sa kinabuhi. Bisag kung saon nimo naagay demands ang ato or naagay panginahanglan ang atong mga kinabuhi. Dili gyud pwede. The truth is, naagay tay atubangon every day, every week, every month, every year, naagay na demands ang atong kinabuhi. So ato ginang atubangon, ato ginang i-deal. Kining Numbers 11, of course, after the Israelites have been in the wilderness for over a year, usa ka tuig na sila sa wilderness, having experienced both God's miraculous provision and His instruction to the law at Sinai. Nakakita sila sa provision sa Diyos o instruction sa law sa Sinai. The journey toward the promised land has been marked by the moments of faith and disobedience.
And in this chapter represents turning point where the people complaints lead to divine discipline. Nga kining mga chapter kung makita nimo ang pagreklamo sa mga tao nga nag-turn into divine discipline. Nga sige sila reklamo sa Dios og nagsuko ang Ginoo, nabasa man nato na og naay disiplina gihatag ang Dios sa ilaha. The episode highlights the challenges of the wilderness journey and the strain it placed on both the people and Moses as the leader. So naa diha tungod sa kadaghag reklamo sa mga tauhan, ang si Moses gikapoy siya mo nang paminaw kita or kamo nga naay mga tao gidala dili gyud nato malikayan nga kapuyon mo. Kaya nga naman ang tao bisag unsa mo tarungon nimo dili nimo tarungon naa gyud sila ikasulti nato. Moses ni, sige lang, ato ning usasahon initabok ang Moses. This chapter is structured around two major complaints. Duha ka major complaints. The people longing for the food they had in Egypt. Ang mga unsa may major complaints, gusto sila ato mga pagkaon sa Egypt. Gani, di ato nang nabasahan. Nangita sila og fish, nangita sila og cucumber, nangita sila leeks, melons, garlic, onions, gimingaw sila sa mga pagkaon sa Egypt. Ang gani, by the way, ang picture sa Egypt kalibutan na. Paminaw, basin moabot sa panahon ba, mingawon niya ka sa imong appetite or mingawon niya ka sa imong bisyo sa una. Nakalingkawas na ang mga Israelites, nakalimot sila nga slave sila dito. Ang ilang lang focus lang sila sa pagkaon nila or sa ilang gimingawan. Usahay mo na gamiton sa yawa nga mingawon lami naman gihapon, lami man gihapon. Instead, wa na unta ka na ni garilyo, wa na unta ka ni inom, wa na unta ka ni sugal, mingawon ka. O gani, yes, dili ka exempted na. Usahay magunahon ako, unsa kahay tama karon unsa na pud kay kanang bitang nakaagi kag bugoy-bugoy. Mo ni ang nahitabo sila ha. Nireklamo sila. They long for the food they had in Egypt, and Moses despair over the weight of leadership. Tungod ana siging reklamo, nabugatan si Moses. It contrasts the people's ingratitude with God's containing care and discipline, as well as Moses' humility and dependence on God in moments of crisis. Every one of us faces a whole list of demands that we must deal with daily. Yes, naagyud tay atubangon daily. There are meals to make. Kada adlaw, mga mama, mga papa, naagyod. Unsa mang demands ang aton, mukhaon magita. Magluto kita, di ba? Magunahuna ka, bakura ka na mao, magunahuna na sa ka, unsa man akong lutoon para paniud to. O gabi nga ni Filipino, bakura na mao, nagunahuna na pag snack. Nya, pagtanaw nimo, nya hadlok ra bata, mahadlok ra bata mapas mo. Hala, alas 11:30 na. Uy! O gani, na ako'y nabasahan, ang atong lawas gidesign ra gini unta sa kausar mo kaon sa usa ka adlaw. According sa akong nabasahan, gidesign nila nga naagi kinahanglan gyud breakfast, naagi lunch, pero ang dapat gyud kausar gyud ta mo kaon sa usa ka adlaw. Gidesign nila na, kaya nga naman, sa American nga mga company, kanabi tawang Kellogg's, kanabi tawang cornflakes, ginahanglan mo, kaon dyan ka, breakfast, the most important time of the... Mo nang, everyday, hala, maghuna-huna kag luto, nya ni guman ni mo gluto, taw-tawod, aha man ni mo dalo ng imong giluto, ang imong gikaon, asa man. Gilibang ra nimo. Not only demands to make meals for to make family you have to take care of. Di ba? Karon nga nakoy estudyante hastang dugaya kay pukaw ni Chamoy, uy pagdali mata na. Lami kay bitaw dalon nimong kuguson dito sa banyo niya bubuag tubig ba? Nak ba kay taker? Na kay taker nga anak, na kay gi-taker nga apo. Imbis humanaon ta kasi mong anak, na may gibilin ng imong anak, apo.
Di ba sa di mo pwede talikdan? Ma-pressure na sa kana. You have to take care of your family. Not only nga you have to take care of family, magunahuna ka unsay balonon sa imong anak, magunahuna ka unsay kaunon sa imong anak, magunahuna ka hastang daghana nimo gunahon. Not only that, naa pa kay gunahuna sa imong anak, naa pa kay trabaho nga trabahon. Naluoy ko sa mga teachers, bisag Sabado, naa gihapon sila, gadiman gihapon ang ilang trabaho. Yan, unsaon ta man ni mahom gid atong kinabuhi. Jobs to do, not only jobs to do, nakakatrabahoon, pressure pa ka sa balay, pressure pa ka sa imong amo. Pwede na to si Preacher Jinggoy. Yes, tinod ni nga dili siya madayon og balhin sa Sambuanga. Kining maayo ka nga gracious Ginoo sa ahinti ba pangitaon jud ka kay nga naman gusto nila tarungon ang ilang ano dito, mao nang i-pull out ka for the meantime na siya dili. Depende, no? Kaya kung maayos sa mo performance dito, basig di na sa kabuhian. Anak ko, pray nato na nga dili gina madayon kay nga naman ang prayer nato nga naari ka diri, duol ka sa simbahan. Jobs to do, homework to finish, naapa kay humanon nga homework. Na yan, preparation to complete. Hala, naapa kay preparasyon. Hala, naaman din may seminar, naaman din may ano. Hala, pastilan. Activities to attend. Kini mo not only that activities to attend, dali ra man na ay family day na ano. Kini gyud kining bills to pay. Si Judith ka every katapusan maningil na si Danico, maningil na si internet, maningil na no. Daghan kayo. Bayran man na nimo. Gato ka nang gasakay og sakyanan nindot kay na aircon na. Yes, aircon to na, pero every pizza tigbayad na init kayo na. Labi nagwapa sila ibayad na. Na kay bills to pay. Kung ikaw ginikanan, nig-chat sa imo or nig-text sa imong anak, pa, exam na sad. Unsa may bot pasabot na exam na sad. Bills to pay. May tag imong estudyante laban gyud. Imong estudyante pagud bulakbol. People to see. Kini pagud rainy or sunny weather. Ang problema karon ang uban nakabalo ko ingani di sila oras sa Mulakaw, dining oras ingani mosakay pa sila tricycle padung silang trabahoan. Nya panglitan ng ulan, mabasa sila. Nya kung dili sa ulan, perti pong inita. Delikado sa labi ng mga anak ko. Labi na kanang gi-construct man ang atong canteen karon, pray na gamay-gamay na lay kulang ana. Mupatong si tatay diha, mupatong si Sir. Huy, ayaw tayo mo palabi perting inita mga si Kong lang diha kay bata-bata pa. Silang buyit, kung tatay Lilo ayaw kay nga naman kung perti pong inita, delikado pod. Ma-heat stroke pod ka. Nya, kung muulan pod, perti pong ulana. And future plan. Most of the time, we handle these demands without much thought. They are part of our living. Yes, tinod, ato ning gihandle every day. Mo na gini party sa ato ang pagkinabuhi. Di na gini mowa, and that's the reality. But every once in a while, the demands of life become overwhelming. Wa ka kabalo. Every once in a while, ang demand sa imo sa kinabuhi, nagkabugat. It may be because of an illness, family problem, the pressures of work, or financial demands.
At times, we are simply overwhelmed with the many expectations that others have for us. By the way, paminaw, ayaw kayo mo o kanabitang gusto gyud mo nga i-please ang tao? Kaning expectation from others, kaya naman, diha ka, ano ka diha, dili, kaya nga naman, kung ang tao, dili man mo ma-please tanan. O ayaw sa lihok, kung naa lang po ang imong amo. Bisad wala ang imo, mora ba ni problema karon sa mga batanon karon nga wala bitaw kay na tudloan bitaw? Kaya nga naman, isod kay mga batanon karon kay wahay na balang trabaho. Ang ilarang nabalaan, gunit cellphone. In our text, we see discouragement in the life of the one of the greatest man who ever walked on this planet. The discouraged him Moses, and his name was Moses. And Moses climbed the mountain of leading God's people. He became discouraged because of the burdens that had been called upon to bear, tungod sa kabugaton sa iyang gidala. As a result, he came to the place where he just wanted to throw in the towel and quit. Nga hapit na siya muundang unda. Have you ever been there yourself? Nga nagmuundang na ka, are you there this morning? This passage gives us some insights into why this event occurred in the life of Moses. Hopefully, it also teaches us some truths we need to fight the battles of discouragement day by day. You may feel the pressure of the demands in your life this morning. So ato ning atubangon, di man pwede ning atubangon nato mga demands atong kinabuhi adlaw-adlaw. Mo nang I believe there is a help for the hurting heart in the world of God this morning. Number 1, the problems Moses pondered. Unsa may problema nga giatubang or naponder ni Moses? The discouragement faced by Moses had its roots in all the burden he was trying to bear as he led the children of Israel to Canaan. As those problems added up, he allowed himself to become discouraged in the midst of the journey. It may help us to look at what Moses was dealing with. Number 1, letter A, the problems Moses pondered. Letter A, Moses faced a people problem. Giatubang ni Moses ang problema sa tao. And dili na malikayan, the children of Israel was nothing complainers. Ang mga katauhan sa Diyos, ang problema sa mga katauhan Diyos, sige reklamo. Verse 1, tanawa gani, chapter 11, verse 1. And when the people complained, past tense, reklamo. The children of Israel were nothing but complainers. Hala, sige sila reklamo. They were never satisfied by anything. Dili gid sila masatisfied kung unsay naa sa ila. Gani, nakita na nila sila, giunsa sila pag-deliver sa Dios gikan sa Egypt ngadto sa nga ang mga katawhan sa mga Egyptohanon, gipakita silang milagro, nga gigukod sila, nga gitabunan sa Red Sea. Wa gihapon sila kakana, nakalimot sila sa mga milagro sa Dios sa ilang kinabuhi. Dili sila satisfied. And the people complain, mo nang pag-complain sa nila, it displeased the Lord. Paminaw. Kung anak ka sa Dios, kung sige kag reklamo, dili ba malipay ang atong langit nun nga man. Oh, it displeased the Lord. O gani, kung tan-awon nimo unsay sunod nga verses ana gipaulan og kalayo. Verse, and when the people complained, it displeased the Lord, and the Lord heard it, and his anger was kindled, in the fire of the Lord burned among them and consumed them, that they were in the autumn. Tungod sa kasuko sa Ginoo, gipaulan niya kalayo, or naay tungod sa anger niya, and the fire of the Lord burned among them. Dili naman siguro tapaulanan og kalayo sa Ginoo, pero naay mga circumstansya nga maabot sa atong kinabuhi. Kung sige kag reklamo, their complaining made God displeased. Maminaw ha, complaining hearts often displease God, especially when they show a little gratitude for what He did in the past.
Kanang makalimot ka ba kung unsay gihimo sa Ginoo, gihimo sa Ginoo sa imo sa una. Hey, paminaw, sa kadaghan nga giproteksyonan ta sa Ginoo, makalimot ta. Sa kadaghan na unta nga dapat kita untay at maangay madisgrasya imong anak untay angay madisgrasya, pero kanang mga gagmay nga butang usay makalimot ta na. What did in the past? O gani, sa una, padungon ta sa impyerno, kini ang pinakanindot kayo. Padungon ta sa impyerno, gidawat ato si Jesus Christ as our own personal Savior. Di na ta moadto dito, padung na ta dito sa langit. Kanindot, ana. Ug naa na tay paglaom. Nga di ta pareho sa uban nga mga tao nga wa sila paglaom. Ang ilang paglaom lang kining kalibutan na. Mao bitaw na ay mo apil-apil mo nga na. Hoy, maghulat na lang tag 2028. Hoy, dili tao atong paglaom oy. Dili. Nindot man gid ang iyang pamalao, dili I'm not into political ano, pero lisod po na nga ang atong pagsalig ibutang lang nato sa usa ka tawo. Yes, karon tanangon nimo lahi ng dagan sa atong lugar karon. Patay dire, kawat didto. Lahi gid nga disiplina ano, di nam gina mabalik kung unsa man. Pero ang atong paglaom dili ano, sa Ginoo ang atong paglaom. Suma, giproteksyonan ka. Sudlon gini ang balay nga smart lock ang ilang lock. Kita pa kaha nga ang atong lock lansang. Huy, ang kawatan karon wa ni patawad oy. Ultimo kaldero, kalaha, tanang mabaligya. Katubit ang gisulod mi diri, grabe. Kaanak ko, gigutom sud siguro to. Hashtag ang bag-o nga giukay ni Clara. Nga na bag-ong na laundryhan, wa man niya gisud. Ida. Shopping ang kawatan oy. Kay nga naman pagtan-aw niya sa refrigerator, ako wa siya karne. Mura po siya nangangumpra, nang wa siya karne, nang wa siya isda. Hasta nga akong isda dito, kay di mo ko pwedeng isda nga kanang ano lang. Hasta ang kanang pastilan gidad. Paldo eh. Nibalik pa ng gabi nagsugat silang Rosil. Pag siya ni Rosil, nakita kita nag-aambot, ay to ay baka sila. Basta nikabang ang tingog ni Rosil. Noon sa ka, dahil lalaki dito ya. Asa man? Dalian nakalupad oy, gigukod nilang Dani, gigukod nilang Jayjay. Dali ra kayo. Gihardol niya ang kanang sin diya. Kaya nga naman tungod sa bisyo karon. Kaloy sa Ginoo wala pa na ni balik biya. Wala pa. Pero hey, kita na to gratitude sa Ginoo unsay gihimo niya sa past. Kaya nga naman, usay, ma-focus ta, mabombarded ta sa mga problema nga naa ito giatubang karon, pero wa na to tanawa kung giunsa ta pag-deliver sa Ginoo sa pangapas na to nga victories. Makalimot ta. And little faith for what God could do at the moment. O gamay ra ang pagtuo nga unsay mahimo sa Dios. I'm told her exactly what is your complaint about. Wala man gid specific kung unsa gigi-complain nila, pero ang gibutang diha bagulbulan. Hey, nature gid sa tao nga bagulbulan ta. Kay nga naman mangita ta nang wala. Tama, nga nang mo bagulbul ka, kaya nga naman, mangita man ka nang wala. Hoy, ayaw pangitaan nang wala, pasalamati nang naani mo. Lord, na ako'y trabaho. Nga, nag-abot sa trabaho, magpinulpulpog ka. Di pod ka kanabitang di pod ka kanamaning kamot ba? Nindot kay nang naakay trabaho, kaya nga ang uban walay trabaho. I-value ang trabaho.
Gamaya ra pa kayong sweldo. Sige lang, kay kung ikaw ma-manager, budako yan na lang. Unsaon sa pagka-manager nimo nga imong kinaiya nga mura mo pagkaglabaw pas tag-iya. Kung wala imong amo diya, tulog man pud ka. Di sa simbahan, akong bantayan, ingko di gid pwede nga mawa si tatay, gasas Ginoo si tatay duming ragi kanabit nang mulaba, gasas salamat ni Sir Jerome. Pero nagi mga tao bitaw nga, hoy, na kay trabaho, ang uban walay trabaho. Mo reklamo ka. Stiktuha sa nang atong amoy. Baylo mo, ikaw amo niya, siya may sige reklamo, unsa bay bation nimo? O sige, ngani na lang nato. Ikaw sige man gyud kag reklamo ka strikto sa natong amoy, kaano po na ni anoy. O sige baylo, ikaw daw amo niya ing anaon sa kapagdil, ing ana sang batasan na nimo ganahan ba ka? Nya dili ra ba ka ikaw ra daghan ra ba mo? Nga lahi-lahig batasan. Mao bitang sila ang atong nasod karon nganong daghan kayo nga walay employee ano dili man ingon nga walay employee ano galing lang problema naa sa tao. Dili mo dugay or dili mo lungtad ang tao. It is possible that simply came from the generally dissatisfied heart. Kining dili bitaw ka masatisfied imo kasing-kasing. Tinood man gyud ang tawa mo gyud satisfaction gyud. Pero kung unsa pay naa nimo diha karon pasalamati na ano hina ampingi na kay nga naman ngadto makita sa Ginoo nga masaligan ka, i-increase na sa Ginoo niya. Yes, tinood. Sometimes we complain not for any one great reason, but because our hearts are dissatisfied. Dili ta kontento ba? Tao lang nimo karon kulang magyud kulang atong sweldo, kulang atong ingani, kulang gyud, kulang man gyud. After a while, this would have driven anyone over the edge. We have all people problems. Naagtay problema sa mga tao from time to time. Anytime there is a relationship between any two people, there will always be a potential for problems. Kung naagi relasyon between sa duha ka tao, naagi nay problema. As one writer said, to live above with saints we love, won't be the glory. Oy, kanindot kayo dito niya sa langit. Kung kauban ta sa atong mga kauban dito, Kristohano dito, glory na. Pero, but to love below the saints we know, pero higugmaon nimo ang mga kauban nato diri aning kalibutana, well, lahi na po na istorya. Nga naman, lahi man tagbatasan. Lahi tagdiling. Ingani man gud lahi pagpadako sa imuha, lahi kag batasan, lahi nya gibutang mo sa usa ka workplace, dili ta gusto koreksyonan, dili ta gusto badlongon, dili ta gusto ano kay nga naman naatay mga ato-apod nga gahuna-huna ka nga sakto nya tatanaw sad nimo dili pod mao. Mo magka-clash gyud, magka-problema gyud. There are three Hello. Number one, love them like Jesus loved them. Higugmaa sila nga parang si Jesus higugma nila. Pastor, lisuda na pastor eh. Lisod yun. Pero gigugma ka ni Jesus Christ.
Higugmaa sila nga para nga si Jesus na higugma nila. Pastor, maglagot ko kita sa iyang anino lang na lisod gyud na. Love them like Jesus loves them. Higugmaa sila nga pareho sa paghigugma ni Jesus Christ sa ilaha. Gipakamatyan gikan ni Jesus Christ ang amiling nga dugo, gipasaylo taas niya mga sala. Di lisod no? Matthew 22:39. Matthew 22:39. And the second is like unto it, thou shalt love thy neighbor as thyself. Imong higugmaon, imong salingan, parehas sa imong pahigugma sa imong kaugalingon. Nganong silingan man, nganong neighbor man gibutang diha, lisod man higugmaon ng silingan no? Kasagaran imong kaaway, imong silingan. Ayo, mangayo kog kapayas. Sige, kuha lang diya. Ayo, mangayo kog kamunggay. Sige, kuha lang diya. Ayo, oh, nay manok oh. Naapay sibuyas, naapay di ba? Pareho ang tamong duha na kamot na ano, di mo tanom. And by the way, pwede mo manguha dire ano pananghid lang mo nako. Kung manguha mo kamunggay, pananghid lang mo, ay problema na sa kuha. Total di man ta silingan. Layo man ang silingan. Usahay ang basurahan ibutang diha. Usay ang kinig makaguba sa relasyon sa silingan, kinig yung kanding. Diba? Kanang musulod ba niya? Mao pag ipagpugas nimo dire, mao pag ipagano, ay. Nya kana ra bang yung pilion nila. Katog yun, katog bitong bag-o pang nisibol mao kay lang kaunon. Nya ikaw nga nagpugas, init kayo. Nya imong silingan, te, imong kanding tiyo, gikaon ng ano. Ayon sa man ako na, gitubag pagikagbalang. Mahay blood sa kayo, no? Pero gingon sa Ginoo, thou shalt love, the second line to it, thou shalt love thy neighbor as thyself. Higugmaon ni mong silingan pareha sa paghigugma sa imong kaugalingon. Pastor, lisura, anay, lisod yun. Pero kinahanglan, higugmaon ni sila nimo nga parehas ng higugma sila kang Jesus Christ. Number 2, not only love them like Jesus loves them, forgive them of anything and everything you think they have done to you. Pasaylua sila sa iya anything, kung unsa man, everything sa tanan, nga gihuna-huna nimong gibuhat nila sa imuha. Kinigyod, kining pagpasaylo sa usa ka tawo. O gini, usa sa mga parabitag lisod kaayo i-achieve. Pero ng Bible, Ephesians chapter 4 verse 32, and be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. Ipasaylo kita sa Ginoo, kita pa di ta kapasaylo sa isig katawo na to. Di ko kalimot, pastor. Giingnan ko niya, gwapo kay ko niya. Bati rabi ko niya. Giingnan ko niya, gano, huy, human naman to. Ay, si Lua. Amen? Huwag amen. Amen? Amen? Bahalag hungaw. Amen. Ilong lang ba? Amen. Kini dako binig makatabang. Number 3.
Nabitong nakay tao nga nabikla nimo na pray for them. Ampo niya. Ampo gani, di ba? Mawa na hinahinay ang imong kalagot ug kasuko niya. Pray for them. Oy, dili lang kausa kundi kada adlaw. Pray for them every day. Kada adlaw. Lord, katong nako Lord, pray nako Lord. Gitamnan na ba niya Lord, pray nako Lord. Nga mabanggaan ng talo. Ayaw po ka na ha? Lord, lahi man yung batasan Lord. Ay, anak man ko sa Ginoo Lord, nga imo biya kung ingon biya Lord na kung daog-daogo ng imong anak Lord, mulaban biya ka na mo Lord. Lisod po Lord kung ako mo balos Lord, kay pangit man kayo, vengeance is mine saith the Lord. Mas maayo yung ginang ikaw na imo Lord. Pero Lord, ga-pray ko Lord nga usbon nimo iyang kasing-kasing. Usbon nimo ang iyang Imposible kaayo to carry a prayer for someone in your heart and hate them at the same time. Bitaw, lisod bitaw kining magdala kag pag-ampo sa usa ka tawo dayon naglagot ka, di ka kaampoy. Pero imong iampo sa imong gikalagutan, di ba? Maghinay-hinay kawa na ang imong kalagot sa anang tawhana. Ampo. Pray for them. Dili lang ka sa every day. Kada adlaw. Unsa may ampo nimo pastor? Nga mausab ang iyang dili nga maano sa katalangban. Lord, may tag mapaakan sa iro, may tag mapaakan sa bitin. Ayaw ana. Pray Lord. Pray na ko Lord nga makita niya nga dili man to ako ang sala, iyaha man to. Ma-realize niya. Pray for them every day. So, naay tulo ka step nga imo mo overcome with people kay ano magitag tao gyud. Una, love them like Jesus loves them. Number 2, forgive them of anything and everything you think that they have done to you. Pasaylua sila kung unsa may nabuhat niya, tanang nabuhat niya, anything, everything you think they have done to you, ang mga storya. Kaya nga naman, usahay nga nung di ka kapasaylo, kaya nga naman, di man sa tapautang. Makadungog ako, sige, sagdi na lang. Di man sa na tinuod. Ayaw ka suko kung dili tinuod ang istorya. Mo bitaw na suko ko pastor kay dili tinuod. Ay na. Di na sa nimo kinahanglan mag-defend. Kabalo ka sa imo kagalingon nga dili tinuod. Kaya nga naman ano ra na sa Ginoo, i-reveal na sa Ginoo kung unsa gi tinuod. Paubos lang. Dayon, number 3, pray for them every day. Iampo sila kada adlaw. Not only that, Moses faced a people problem. Nagatubang si Moses og people problem. Mo nang nabugatan siya kay giatubang niya ang tao. Yes, each one of us naagyod atubangon ginato na sa trabahoan nimo, laylay mo batasan, mo nang kinahanglan ka makipag dili sad ka mo compromise sa ibuhaton nila kana bitang kinahanglan sa ka makig sa ila pero kung tan-aw gini mo sayop adi lang sa ka mo kuyog pod. Letter B. Moses faced a provision problem. Moses faced a provision problem. Kini usa ni sa mga demands kini bitang naatay mga panginahanglanon. Provision. This verses, chapter 4, timanin niya, these verses remind us that Moses was leading 2 million people through the wilderness and they had nothing to eat but manna.
So, 2 million ang adlaw-adlaw nga giatubang ni Moses. Then, wa sila lain or why lain gi-provide ang Ginoo sa ila mana. Tanaw na to sa verse 4. And the mixed multitude that was among them fell a lasting. May kag mixed multitude na ang pastor mixed multitude man ni naamay nakagawas kuyog nila nga gikan sa Egypt, dili lang gyud sila kanabitong pure nga Israelites nga nakagawas, naay mga mixed multitude nakagawas nga gikan sa Egypt. And fell a lasting. And the children of Israel also wept again and said, who shall give us flesh to eat? Kanang gusto ko kumukaog karne ba? Kini bitaw, kung tanawon bitaw nimo, nagsugod ang reklamo sa mga mixed multitude dahil natakdan ang mga Israelites. Paminaw. Ayaw biya sige kuyog sa taong kana bitong indifferent og spirit, sige reklamo kay nga naman mapareha ka sa iyaha. Tanaw gani ang ano sa verso, and the mixed multitude was among them fell a lasting, and the children of Israel wept again and said, who shall give us flesh? Siguro nag-ingon sila, wa ka ba kasumhi no? Sige lang tagkaog man na no? Uy, paminaw, ayaw sige kuyog sa tao nga sige reklamo, ayaw sige kuyog sa tao nga negatibo, ayaw sige kuyog sa tao nga way nakita sa kinabuhi, puro lang mga dili maayo, kay nga naman matakdan ka ana. Tanawa. Di ba sa una, ingani man tani, tanawa. And by the way, kana bitaw musugod kag question sa authority, or kung asa man gani ka authority sa imong amo, kung asa man gay ka, oy paminaw, ang kana bitaw nagsugod sa question, kung patan-aw nimo sa, kung studihan nimo ang Bible, ano bina sa yawa? Magsugod lang kana bitaw, anong ingani maning, anong dapat. Verse 5. Oh, we remember the fish which we did in Egypt. We did eat in Egypt freely. Kanindo tunta sa mga bangus o tilapia nga makaon na mo sa Egypt. Libre ra. Libre. Pero wa nila tanawa kung giunsa sad sila dito sa Egypt. Wa sila freedom. Ang ila lang nga libre may kaog isda. Not only fish freely, the cucumbers. Saan ni cucumbers? Pipino. Lamig itong pipino nga ituslod sa suka nga butangan og sugar gamay kauno na to or bisag dili lang kilawon lang nimo. Melons. Sa kani nga melon no, watermelon ba ni or unsa ba? Sa melons gibutang prutas. Karon ni human sa harvest ano ang sunod ana melon sa man na ano. Leeks. Onions. Sibuyas, garlic, ahos. Kabahog ba. Mo ni sila kanon. Pero sa ilang ano, mao magyud ilang nadak-an spices. Tanawa, gidescribe nila, verse 6, but now, our soul is dried away. Tanawa, ang atong kalag, naugan na yun. Murag kita usahay ba, tanawa, luoy na kaita. Luoy, naghuot kay mo sinina o. Luoy kay ka. Wa mo kay napas mo o. Gipa-fasting nga ni ka, kay kinahanglan mo baba imong blood sugar, niya moingon kay kagluoy kayo ko. Oh, our soul is dried away. Nagugalan niya itong kalag. And there is nothing at all. I have nothing.
Wa nagyoy lain. Usahay matabunan ta ba? Sige lang tagkaw isda. Hoy, kung tanaw nimo pasalamat ka. Ang uban di na pakanok ka, di ko isda healthy na. Gimingaw kog litson, gimingaw kog hotdog, gimingaw kog mao bitaw ng nagka-chronic disease ang mga bata noon karon nagkabata-bata tungod sa ilang lifestyle. Salamat ko kay si Lucas mukaog inununan. Kay salamat. Pero kining baib, pastilan. Akong gisugdan og kanang disiplina sila, dili pwede mukaon ka og kanang utan every night. Aka nang ano, sige sa bahalag sabaw, i-splash ano nimo. Mamili. Pero adto gani gano, sugot ra ganang isabaw nila kana itong gravy, ingko agoy nya dili mo inom og tubig kaayo kog cham. Ako sige kog inject cham. Ikaw gyud dagom gyud na imuhang mo inject nga sa imo ano. There is nothing at all beside this manna before our eyes. Wa naging laing naa diri sa tuwa kining mana nga naa diri. Napirmi na tong makita. Unsa din ang mana? Gi-describe diri, and the manna was a coriander seed, and the color as the color of bdellium, verse 7. And the people went about and gathered it and ground it in mills, or beat it in a mortar and bake it in pans and made it cakes of it. And the taste of it was as a taste of fresh oil. Kalami sa mana. O gani, gi-describe ni siya sa Bible, angel's food. Mabita ng, unsa mana? Mana. Unsa mana? Mana. Of course, they did not like the manna and they complained bitterly about it. They tried everything they could to make the manna taste like the food of Egypt. Modi ay. Kaya nga naman, gusto nila nga parehason og lami sa pagkaon sa Egypt. Galing lang, paminaw, paminaw. Gipagawas na gani mo dito sa Egypt para dili nimo balikan kung unsay naa dito sa Egypt para dili na nimo pangitaon. Nay prinsipyo diri, usahay pangitao man to nato ang atong na kinabuhi sa una, ayo na to pangitaho man na to ana. Mabitaw gitagaan sila sa Ginoo og different food para makalimtan nila kung giunsa sila pag-deliver out of Egypt. Kaya nga naman bondage sila dito, wa sila freedom dito. Mo na ay ang gusto man nila nga muparehas maglami sa gihapon sa Egypt. Giluwas sa Ginoo mo nang lahi na ang atong mga panggawi, lahi na atong sinultian, human naman ta ato. Ayaw na to pangitaa. Mo nang mo reklamo ka mo nang ano, like the food of Egypt, but it never worked. They grip, whine, complain about it every day. Kabantay ka na imong anak, didn't want to eat something all the faces made. Bakay dili magusto sa manak, di ba? Ew. Imagine 2 million people making a face every day when they walk to the manna once again. Sometimes we face provisional problems in our situation. It may be some unexpected tragedy that befalls us and takes our funds. It may be medical bills, nga wa nimo damha. Job cutbacks. It may be there is just more month than there's more money. Either way, I would remind you of something that we forgot. Paminaw, Moses forgot it too. God did not call Moses to feed the children of Israel. He called Moses to lead the children of Israel. Mao ni nakalimtan ni Moses, wala gitawag si Moses para pakanon niya ang mga katawhan sa Israel. Ang gitawag si Moses para i-lead niya ang mga tawhan sa Diyos.
Usahay makalimot ta sa unsa magay purpose sa Ginoo sa atong kinabuhi. It's God's responsibility to feed His children. Uy, responsibilidad sa Ginoo. Unsaon ta niya pagpakaon? If you are facing a provisional problem this morning, let me remind you, if you are His, kung anak ka sa Ginoo and He is directing your life, then provisional problems are His problems to solve and not our own. Kung anak ta sa Diyos, kung unsa may mga problema nimo, provisional problems, ang Ginoo mo imuhatag, ana, mo supply, ana. Why? I remind you that He is our Jehovah Jireh. God will provide. I remind you that when He does that leading, He also does the feeding. Yes, kung iya tang ilid, iya sa tang pakanon. Oh, 2026 na, napas mo bagud ta, wa oy. Ang uban napas mo kay dugay mata. Mo hospital mo send chat sa ano, pray ko niyo church kay nalipong ko. Akong ipangutana yung amigo, ngano nalipong? Dugay pag na mata pastor ay. Usahay, mudugay ta mata, dugay ta kakaon kay nga naman sa kagahi tugo. Pero ingon nga, naay pagkaon. Dirita, Matthew chapter 6 verse 25 to 33. Dali ara sa oras eh. And I'll close with this. Matthew chapter 6 verse 25. Therefore I say unto you, take not thought for your life, what ye shall eat. Ayon na sa imong kinabuhi, unsa imong kaonon, what shall you drink, unsa imong imnon, nor yet for your body, what shall you put on, unsa imong sininaon. Is that life more than meat, and the body than raiment? Tanawa, behold the fowls of the air, for they sow not. Tanawa mga langgam, di sila mamugas, neither do they reap. Wa sila nang ani, neither they gather into their barns, nga ilang ihatag sa ilang itingbon para sa barns. Yet your heavenly Father feedeth them. Pero tanaw mga langgam, wa sila nagtanom, wa sila nangani, pero ang atong langitnon nga maha nagpakaon sila. Are ye not better than they? Dili ba ta mas maayo pa aning mga langgam? Which of you by taking thought can add 1 cubit into his stature? Paminaw, kung sige kag kagol sa imong hunahuna nimo karon, mutaas magud ka, wa oy. Magsige kag hunahuna, mao ni mahitabo anay ni. And why take ye thought for a raiment? Magunaw na ka kung sa isinina nimo. Consider the lilies of the field, how they grow, they toil not, neither do they spin. Kanang mga sagbot, lilies. That is say unto you, verse 29, that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of this. Nga bisag unsa kadato si Solomon, wa siya kasulay ang ani nga pagpangga. Wherefore, if God so clothe the grass of the field, nga wagi pasagdi sa Ginoo ang mga sagbot, iyaging gatiman, which today is and tomorrow is cast into oven. Tanawa ng sagbot, ni kabuntag, ato na putlon, paghuman, ato sunugon. Pero wa pasagdi sa Ginoo. Shall He not much better clothe you, o you have the faith? Dili ba niya pasagdan? Nga di taniya mabistihan. Wherefore take not thought, saying, what shall we eat? Unsa man akong kaonon? What shall we drink? Where we shall be clothed? For after all these things do the Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. Wa pa ka nagpahibalo sa Ginoo, nakabalo na ang Ginoo kung unsa imo panginahanglanon. Oh, ibalik-balik Mariel, 32. But all these things do the Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth that you have need of all these things. Kabalo ang Ginoo nga naa kay paninahanglanon. Unsa may premise? Next verse. Mo nang, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unaha lang Ginoo,
o ang iyang gingharian, o ang iyang pagkamatarong, o tanang mga butang, ihatag diya or iadya kanimo. Nganong mag-uulta, kay nga naman, kita may naningkamot. Kita may nangitag paagi, na normal na sa tao. Kita may musulbad sa ano, ayaw kalimti. Ginaay Ginoo nga motabang na to. Last verse, Philippians chapter 4, verse 6 and 7. And I'll close with this. Familiar verse, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication. Ayaw kining nothing, kanabitang imo sige na, but in everything by prayer, pinaagi sa pagampo and supplication, nga dala ang pagpasalamat, let your requests be made known unto God. Ang importante, kung unsa may problema nimo, unsay panginahanglanon nimo, pahibal-a sa una ang Ginoo. Duo sa ka sa Ginoo, ayaw sa paghunahunag, asa man ko manghulam karon no, asa ka ko mag-loan karon no, asa pag ayaw ang Ginoo sa istoryahe. Mo nang magproblema ka kay nga naman gahuna-huna makag-ada asa daan nya magsige ka gunahuna ana mawa na day di na day ka katulog, di na day ka kan. Pero kung imong itugyan sa Ginoo, and the peace of God, ang kalinaw sa Dios which passeth all understanding shall keep your hearts and mind through Christ Jesus our Lord. Ang kalinaw nga ihatag sa Ginoo. It may be not what you want all the time, but will you get you through the wilderness just like manna did in Israel. Dili sa tanang panahon ang imong gusto gyud ihatag sa Ginoo, pero ang tanawa ang Israelites wala biya sila pasagdahi sa Ginoo. Di lang sila diskontento lang sila kung unsay naa lang sa ilaha. Pero kung tanaw nimo, dili oy angels food every day kada buntag ang ila lang trabaho puniton na lang. Sa tanawa gud kung imo bitang ano, di na sa kinahanglan magtanom, di na sila kinahanglan bubuan nila, ano nila, ang ilang lang trabaho every morning kuyog sa kanang unsay dew sa ano, umog, mukuyog sa ang mana, ang ilang lang trabaho, ilang lang puniton. Pero ang tao nga dili diskontento or tao nga dili mapasalamaton, wa gyud. Di na sila kinahanglan magtanom pa, di na sila mangisda. Katong gusto nila ano, ang ilang ano, why? Wa sila kontento sa ilang mga pagkaon. Sayang. Moabot yung sa panahon nga, yes, every day, we have to deal sa demands sa atong kinabuhi. Hindi ka magbantay, matingala ka, pastor, na burn out lagi ka, pastor, na discourage lagi ka, pastor. Balik daw, tanawa daw. Ngano man. Maybe the demands of life, magsige nimo balik-balik nimo, the routine is there. Maybe na kulang nakagbasa sa Bible, kulang lang ka og fellowship sa ano Ginoo, kulang lang kag pag-ampo sa Ginoo, kulang lang kag pangayog wisdom sa Ginoo. Na ay something lacking pareha sad, or maybe instead nga magpasalamat ka sa Ginoo sa unsay naagyan nimo, sige di kag reklamo. Evaluate daw. Manindog ta, mag-pray ta. Lord, salamat kayo sa life ni Moses. Yes, not all the time, Lord, nga naami sa amo ang peak sa kinabuhi. Labi na karon, Lord. Isip mama, isip papa, isip usa ka ginikanan nagi panahon, Lord, ang demand sa kinabuhi na ang pressure sa trabaho, pressure sa
pamilya, pressure pag yun sa finances, tanan nga pressures, Lord, mo'y gahatag na mag discouragement, ma-burnout me. Pero salamat, Lord, nga na ang imong promise. Ayaw ka goal, itugyad sa Ginoo, ihatag tanan. Kaya nga naman, ang Ginoo mo provide sa imong mga pananglanon. Yes, gipaagi ka diha, kaya nga naman, purpose ang Ginoo. Nga, kinahanglan kaniya i-move on in another level sa imong Kristohanong kinabuhi. As the piano playing softly, karong kabuntagon, mingon ka, Pastor, salamat sa mensahe, Pastor. Yes, tinod, Pastor. Lisod yun ang panginabuhi karon, Pastor. Naagi mga butang nga di na mo masabtan sa akong ginabuhi, Pastor. Pero salamat, Pastor. Nga parehas kay Moses. Dili day exempted, moabot yun day sa panahon nga ma-burn out mi, Pastor, ma-discourage mi, Pastor. Why don't you come and say to God, Lord, na ako'y problema, Lord, na ako'y mga panahon ng Lord, pero salamat nga naa ka. Ikaw, estudyante man ka, unsa man ang imong gidatubang, wako kabalo, ayaw ing naa, si mama ramay, ano, no. Each one of us, we have a problem, we have something and we need to talk to God, we need to settle it to God right now, this morning, and say to God, Lord, I have this demands of life, nga ginatubang namo every day, kung dili namo ni itugyan di kanimo, it will be more heavier and heavier sa amo ang part, Lord. Why don't you come and say to God, Lord, please help me. As a mother, help me. As a father, help me. As a worker, as a staff, help me, Lord. Tabangi ko. Kay kung kami lang, kung ang ako lang kusog, Lord, di gid mi makaabot. Kapoy. Yes, tinod, kapoy. Talk to God and said, Lord, thank you. Salamat, Lord, nga imo ming pagawas sa Egypt. So busa, Lord, dili na mi mo balik atong mga previous namong say basig mingawon mi, unsay mga taste dito, kung unsa ano. Pero salamat, Lord, sa freedom mo gihatag ka namo nga through salvation, Lord, among naangkonan. Lord, salamat kayo. Yes, each one of us, naami problema, Lord, giatubang. Maybe ang uban da, Lord, maula lang sila mga rin. Kabalo ko na sila giatubang silang family. I pray, blessed nimo nga na gadala nila ang ilang mga pagampo diha lang sa ilang lingkuranan. Salamat sa ning na silang atubangan karon, Lord. Nagpiko silang tuhod, nagpakita nga tao ra sila, Lord. There will be time nga kapuyon sila, there will be time ma-burn out sila. Sa trabaho man, isip ginikanan man, of the routine that they will be facing every day, every week. Pero salamat, Lord, nga naa ka among maduolan. So busa tabangi mi, ayaw kalimti. Tabangi mo mga katawhan, silang mga negosyo, silang mga trabaho, silang mga problema, silang pamilya. I don't know what they're facing right now, but continue to bless them, continue to wear out for them, continue to strengthen them, Lord. Kay every day, it's a battle. Every day, naamigid mi atubangon, naagid mi i-conquer, and we should be more conquerors. Lord, maybe ang uban sa ilaha, Lord, na miss out lang nila ang ilang daily routine, ang ilang altar call, ang ilang pagbasa sa Bible, pakikistorya di kanimo mo nang they feel empty, they feel burnout, they feel discouraged. I pray that hinahinay nila ibalik, Lord. Talk to them in a personal way. Salamat kayo through the life of Moses. Yes, Moses, even Moses, Lord, na feel ni niya. Dili san mi exempted tao raman mi. Nakakita gini sila, Lord, sa mga miracles. Giunsa nimo sila pagpagawas sa Egypt, pero moreklamo sila. Kami pa ba nga amo lang madunggan, amo lang mabasahan, amo lang makita, wa gid mi kakita gyud. Pero lami gid kito at first hand, Lord, nga makita na mo, Lord, ang solusyon sa problema, Lord. Ang amo lang ang pagtugyan diha kanimo. Busa tabangi mo makatawhan ay sila pasagdi. Tabangi sila, Lord, kung unsa may kabugaton nga ilang gihatag dire, ilang gidala dire, ayo sila pasagdi sa mga pagampo nila, dawata, Lord. I declare blessing.
I declare more abundance sa ilang family, tabangi sila, silang negosyo, Lord. Ayaw silang pasagdi. Salamat kaayo. Salamat sa pagpuloy nila sa buluhaton. Salamat kang Pastor Chris nga nag ah, pundar ani nga buluhaton. Salamat, Lord, nga kapadayon mi. Bisan sa mga challenges this year, last year, salamat, Lord, nga kapadayon mi, Lord. Continue to bless us. Continue to bless our people. Padayon na sila pagpanalangin. Paulia sila, Lord, balon ang kalipay, balon ang kasadya, balon, Lord, ang spirituhanon nga mabutang nga ilang na angkunan karon. Salamat kayo, dalaygon kay ka. Gibalik namong tanang dunghimaya sa gamana ngalan ni Ginoong Hesus. Amen o amen.